Alam po ninyo mayroon po akong isang matinding problemang pinagdadaanan ngayon. At pasensya na po kayo at ako po ay medyo kanina pa po aligaga. Bakit po? Kanina pa pong umaga. Bakit po lahat po ng mga documents and talks ko na ginawa ay na-delete dito sa aking laptop. Kasama po yung ating topic na pag-uusapan po sana ngayong oras na ito. So, pero may mga kaunting mga na-save na mga topics po. Pagkatapos pong mag-attend ng misa kaninang umaga pagkagising ko, biglang hinanap ko na yung topic po natin para pag-usapan, which is the humility and humiliation. Ang paksa na ito ay napakagandang pag-usapan natin sa kasalukuyang panahon. At ito po ay naglalawig kung saan ipinapakita sa atin kung ano nga ba ang totoong kababaang loob na kailangan nating matamo. Kasi baka nagkakaroon tayo ng kaisipan sa maling pananaw ng kaisipan sa kung ano nga ba ang kababaang loob na ito bang pinagdadaanan ko ngayon ay dulot ng aking pagpapakumbaba, or yun po ang kabuuang katanungan na nandoon. At doon sa humiliation, ano tinutuon dito kung paano ang makapangyarihang kamay ng Panginoon baguhin ang pagkapahiya natin at magdulot ito sa atin ng kababaan at biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ngunit, pasensya na po kayo, hindi ko po makita yung slides ko at ayoko naman po kayong bigyan na magsalita dito na ako lang po yung nakikita ninyo. I prepared something different na hindi po siya doon hindi po siya naka-line up doon sa ating paksang pag-uusapan. Pero bibigyan ko po ito ng pagkakataon by next time. Gagawin ko ulit yung slides, yung talk natin para mapag-usapan ulit ang bagay po na ito and the rest. Ngayong araw po na ito, maraming panahon na gusto natin yung iba sa atin gusto ng tag-ulan, yung iba naman ayaw ng tag-ulan, yung iba gusto ng tag-init, pero yung iba ayaw naman ng tag-init. So, pero kung titignan ninyo, magkakaiba tayo ng kagustuhan, magkakaiba tayo ng preference, ika nga po, no? So, bakit kaya? Ano kaya ang dahilan dito? Hindi po natin alam. Siguro dahil sa trabaho, yung trabaho natin o yung negosyo natin naaapektuhan kapag mainit. Kapag naman umuulan, ang trabaho naman natin or ang negosyo natin ang naaapektuhan dito, bumababa yung kita. Or di kaya maaring kapag tag-ulan, nakakabawas tayo ng gastos sa kuryente dahil hindi na natin kailangan mag-aircon, malamig na, At ganun din naman kapag tag-init, kung nakakabawas ka ng dryer, spin dryer dahil isasampay mo na lang ang iyong labahan, tuyo na kaagad, madali, So, ibang mga bagay, ibang pinagkukuhanan. Ang lahat ng mga bagay na ito, mga pinagdadaanan natin or mga pangangailangan natin, nagdudulot doon sa panahon. Sabi nga ng Ecclesiastes, may panahon ng tayong lahat, may panahon ang bawat isa, may panahon na kumain, may panahon para matulog, may panahon ng pag-harvest, may panahon ng pagtatanim. So, may panahon ang lahat. So, panahon, ito po yung pag-uusapan natin ngayon, yung panahon. Pero, alam ninyo, um, kahit gaano man na kagusto natin ang panahon sa kasalukuyan ngayon, kung gusto natin ang ganitong klaseng panahon na tag-init, kapag sobra na yung init, nakakaapekto. Nakakaapekto ito doon sa kagustuhan natin.
Kaya yung kagustuhan natin, nag-iiba bigla. Kapag ang init ng panahon, nagdudulot na ng pagkakabitak-bitak ng lupa. Kapag ang init ng panahon ay nagbibigay na tinutuyot ang mga batis or ang mga patubig at tumataas ang presyo ng tubig natin. Ano po? At ganun din. Kapag ang init nito ay nagbibigay na ng discomfort sa atin, ganun din po kapag tag-ulan. Kapag tag-ulan, gusto natin yung malamig na panahon, gusto natin yung mahamog na klima ng panahon. Pero kapag ang ulan na ito ay talagang matindi na ang buhos niya, halos makabutas bubong na at wala nang tigil, mga 2 araw, 3 araw, binabaha na ang lahat, hindi na natin ito ginugusto. Kapag sobra na, kapag ang ulan na to nagdudulot na ng kapahamakan at buhay ng maraming mga kababayan natin o mga mahal natin sa buhay kasama, inaayawan na natin ito kahit gaano natin kagusto ang isang bagay. Kapag nagdudulot na ito ng kapahamakan sa atin, kapag sobra na, ay naku, kahit na gustong gusto natin siya, inaayawan po natin. At ngayong oras na to, magkakaroon lang po tayo ng konting twists. At alam nyo na po ito, At ito yung tinatawag natin na ang paksa po natin is about ayan. Spiritual dryness. How to deal with spiritual dryness. Dahil alam po ninyo, kung merong pagbaha, merong sa ibang bansa, 4 yung seasons, tayo tropical dito sa Pilipinas, wala naman tayong winter. Pero kung merong pagbaha, meron ding tagtuyot. Kung merong pagbababad, meron ding paghahanap at tagtigang. So, ang tumatawag sa akin. apat na pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay ito po sa ating paksa na how to deal with spiritual dryness. Number 1 is, what is spiritual dryness? Number 2, the signs of spiritual dryness. Number 3, what drains us? And number 4, way to overcome spiritual dryness. Of course, 4 na bahagi ito. Ngayon, kung merong baha, merong tag-ulan, meron din namang tagtuyot. At kapag ang tagtuyot na ito ay matindi ng dinudulot na kapahamakan at paghihirap sa mga tao, ayaw na natin talaga. Even the government naghahanap ng solusyon sa mga bagay na ganito. Pero alam po ba ninyo, hindi lang ito sa panahon. At nagbibigay din ito ng refleksyon sa tinatawag nating spiritual na buhay natin. Dahil hindi lang ang panahon natin, ang natural na klima natin ang dumadaan sa spiritual drought, kundi kasama yung spiritual na buhay din natin. Spiritual dryness. Ikaw ay naghahanap. Ikaw ay, alam mo yan, nangangalay. Ikaw ay naghahanap ng masusumpungan. Ikaw ay naghahanap ng magbibigay ng kagaanan at kagaanan ng kalooban. Paano ka nga ba magiging okay kung ikaw ay dumadaan ng spiritual dryness? But you know what? Ito yung sinasabi natin na kapag minsan may kataga tayo or meron tayong sinasabi sa ating sarili na hindi ko iiwan ng Panginoon kahit na anong mangyari. Hindi ako aalis na sa piling niya, sa kanyang pagmamahal sa akin. Naku,
Alam po ba ninyo, ito pong kataga na ito na sinasabi na hindi lang po ang Diyos, no? Sa mga palataya natin, sa hindi na ako bibito sa Panginoon. Hirap, naglilingkod naman ako sa iyo. Ilang taon na. Ano po? So, nakikita po ba ninyo sa sarili ninyo na minsan nangako ka sa Panginoon na, Lord, hindi ako bibitaw kahit kailan sa iyo. Biglang nilagnat ka lang, no? Nagkaroon lang ng ingrown. Ay naku, Lord, bakit ang sakit naman nito? Napilayan ka lang. Lord, ayan naman. Alam po ba ninyo na tayong lahat ay dumadaan ng spiritual dryness? That Amen! Amen po. Ang lakas ng amen. mukhang, mukhang, mukhang para sa iyo yung mensahe na Opo. Wala pong ligtas. Walang ligtas sa spiritual dryness. That even me, sa kasalukuyan na araw na ito, hindi rin ako pwedeng maligtas sa spiritual dryness na to. Yung katigangan, yung pagkauhaw mo sa pagmamahal, sa biyaya, sa kaligtasan. Eh nako, walang ligtas. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ay hindi ako dadaan dyan. Mananatili akong tapat. Mananatili akong matatag. Hindi ako matitinag dahil ang Diyos ang aking sandigan. Ay, naku, susubukin at susubukin ka ng panahon kung gaano katatag ang iyong pananampalataya. And never end the life of a humankind. Wala pa ang kahit sino man ang naging matibay sa pananampalataya sa Diyos. Maliban sa isa, ang ating Inang Maria. Maliban sa Kanya. At lahat ng tao ay natinag. Lahat ng tao na sumunod sa Diyos ay nayanig. Lahat sila ay giniba ang pananampalataya. Ngunit, alam naman natin na hindi sila pababayaan ng Panginoon. At my dear brothers and sisters, tingnan po ninyo, hindi lang ikaw, hindi lang tayo, tingnan ninyo si King David. Ayan, King David. King David was known as his heart is after the heart of God. Grabe yan. Pinagpala siya ng Panginoon. Pinakadakilang hari na nabuhay in the Old Testament. Talagang minahal siya ng Diyos. Walang laban na hindi siya pinagtagumpayan. Walang laban na hindi niya nakamit ang tagumpay. But you know what? Sa lahat ng pagpapala na meron siya at nakuha niya, dumaan din siya na tinatawag natin na spiritual dryness. Talagang hinahanap din niya ang Diyos. Yumuko din siya, hindi dahil nagkasala siya. Remember that spiritual dryness not in the state of sin. Hindi siya sumisibol doon sa gitna ng kasalanan. Minsan hindi lang siya sumisibol sa gitna ng yung pagkakasala. At kadalasan, ang spiritual dryness ay sumisibol siya. Dumarating siya sa panahon ng iyong pagpapala. Sa panahon na kung saan ikaw ay matatag. Sa panahon na ikaw iniisip mo walang makakagiba sa iyo. Ay, naku. Tingnan po ninyo, ha? Tingnan natin yung background ni King David at tingnan ninyo ang kanyang panalangin sa Diyos. How long must I wrestle with my thoughts? And day after day have sorrow in my heart. Day after day have sorrow in my heart. How long will my enemy triumph over me? Ay, grabe.
Hindi ba pinagbala ka ng Diyos? Hindi ba pinagtagumpayan ka? Pinagtagumpay ka niya sa lahat ng mga bagay. At walang kaaway ang hindi mo nagapi sa kanyang kalakasan, sa kanyang mga kamay. And how King David uttered these words to God in a prayer. Gaano ako katagal makikipagbuno sa aking kaisipan? Araw-araw, dala-dala ko sa aking puso ang pighati. Ay, naku, pighati. Sakit. And gaano katagal ang aking kaaway ay magtatagumpay sa akin? How long will my enemy triumph over me? Paano ang kahinaan ni King David ay hindi niya nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng pagpapalang kanyang tinatamasa? Paano nawawala ang pagmamahal sa kanyang puso? Nagganong katindi dati at nababawasan. At nagkakaroon ng katanungan, kung tutuusin, nasa kanya na lahat ng biyayang kanyang pwedeng tamasain. Nakakahiya naman, Kung si King David, nasa lugar niya tayo, naku, talagang makikita natin talaga ang biyaya ng Diyos at pagpapala niya. Pero look, still, hindi pa rin siya ligtas. Hindi pa rin ligtas. Meron pa akong isang example. Yan. Si Elijah. Grabe, Si Elijah. Grabe yung kapangyarihan na ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng propetang Elijah. Sa pamamagitan ni Prophet Elijah. Nagtuyot. Grabe. Mga ibon, mga hayop, nagdadala sa kanya ng pagkain. Harina na hindi nawawala. Langis na hindi nauubos. Kung gaano nakita ni Elijah face to face ang biyaya ng Diyos. Tingnan niyo itong picture po na ito, na kung saan bumaba mula sa langit ang isang apoy. Bakit? Ito yung kwento na nagpapaligsahan ang lahat ng mga propeta ni Baal laban kay Elijah. Dahil talagang, yung itong kwento na ito talagang, ito yung pinaka-climax yata ng buhay ni Elijah sa Biblia. At alam natin to, nung nagpaligsahan sila, sige, magpaligsahan tayo kung sino totoo ang Diyos. Sinong Diyos talaga ang totoo sa atin? Diyos ba ninyo, si Baal, o yung Diyos namin? Dito yung naganap sa Mount Carmel po ito. So, sabi ni Elijah dito, paligsahan tayo. Anong gagawin natin? Sunugin natin to. Ang sabi ng mga propeta, ng mga huwad na propeta na ito. So, susunugin natin. Madali lang yan. Ang sabi, susunugin natin to na hindi gumagamit ng posporo or lighter. Walang gamitan. Wala ding magnifying glass. Anong gagawin natin? Magdasal tayo sa ating Diyos. Hayaan natin ang ating Diyos na pinaniniwalaan ang magbigay ng apoy dito sa ating handog. Sige. Kaya lang mga propeta, mga huwad na propeta na ito ay grabe. Gumawa ng ritual. Mga ilang araw na nagsugat ng katawan nung hindi pa bumababa, na hindi pa nagliliyab ang handog po nila sa kanilang Diyos. Kaya siguro natulog na, nagsiesta na, nagmall na si Elijah. Pagbalik niya, ganun pa rin, wala pa rin apoy ang kanilang handog. Ayun nangyari nung siya na, tapos na ba kayo? Yun na ba yun? Yun na ba yung lahat?
Hindi pa ba kayo tapos? O tapos na kayo? O ako naman, nung si Elijah na, mukhang matagal na ito Matagal na itong handog na ito. Pwedeng palitan ng bago. Pinalitan ng bago. Sabi, medyo ano pa medyo tuyo ng konti. Pwedeng dagdagan ng tubig. Isang balde, dalawang balde, nung umaapaw, okay na yan. Umaapaw na rin naman. And yet, he prayed to God. And after Elijah prayed to God, in 1 King chapter 18, sabi niya, he prayed to God. Alam po ninyo kung ano yung panalangin. Kung isa-summary ko po yung sinabi niya, Lord, fire please. Kaya mula sa langit, rumaraga sa pababa. Ang isang apoy, tinamaan ang handog ni Elijah at ito'y natupok. Grabing kapangyarihan. Grabing kapangyarihan ito. But actually, the prayer of Elijah is, the Lord of God of Abraham, the Lord of Isaac, the Lord, the God of Israel, let it be known this day, O God, that you are the God of Israel, and that I am your servant. Ako ang iyong lingkod, at ginagawa ko ito sa pamamagitan ng iyong salita. Answer me, O God. Tugunin mo ko, Panginoon. Tugunin mo ako. At ngayong araw na to, makikita ng mga tao na ikaw ang Panginoon at Diyos. Nang sila ay hindi tumalikod sa iyo. And then biglang ang apoy talaga, bang! Ay natupok. Ganong kapangyarihan ang ibinigay ng Diyos. Pinakita ng Diyos kay Elijah. But you know what? Alam po ba ninyo? Tingnan ninyo, after po ng pangyayari na yon, after lang ng pangyayari na yon, ano ang panalangin niya sa Diyos? In 1 King chapter 19, verse 18 yun Chapter 18 yun. Ngayon, chapter 19, natakot si Elias na mamatay. Kaya't umalis siya sa nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Huda, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakbay at naupo siya sa ilalim ng isang puno at nanalangin ng ganito. Basahin natin lahat. Kahit na po kayong mag-open ng microphone, basahin natin. Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Nagdasal na po ba kayo ng ganyan? Sister Feli, nagdasal na po ba kayo ng ganito? Diba? Opo. Tingnan ninyo, okay sana. Maraming taon na pero ito pong kahuli, hindi na po naman masyado. Nag-iba na. Mula nag-Friends of the Band. Tunay po yan. Praise God. Pero kung titingnan ninyo, tapos lang ng Diyos ang kapangyarihan niya kay Elijah. Yung sariwang-sariwa pa sa kanyang sistema, sariwang-sariwa pa sa kanyang pag-iisip, kitang-kita pa niya ng kanyang mga mata ang lahat ng malahimalang kapangyarihan ng Diyos. At kasama ang mga tao na nakakita dito. At ngayon sasabihin niya, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Yung nasa mamatay na ako. Yung nasa gitna ka ng biyaya, nasa gitna ka ng kapangyarihan ng Diyos, at sasabihin mo sa Diyos na, ako'y hirap na hirap saan? Nakakaiya naman sa iyo, Elijah. Yung sitwasyon namin ngayon sa Pilipinas, ano? Grabe. Spiritual dryness. Walang exempted sa atin. Sa mga bago na nandito, kung meron man, ano po, hindi ibig sabihin ang lugar na ito ay lugar ng pagpapala.
ang community ng Friends of the Bar ay lugar ng pagpapala, lugar ng pag-ibig, lugar ng biyaya, lugar ng kabanalan, lugar ng kalakasan at kagalingan. Yes, this is the place of God. And this is the place of miracles. Kahit online lang tayo, tumatagos ang biyaya ng Diyos sa platform na ginagamit po natin. Pero ito yon, hindi ka rin exempted sa pagsubok. Hindi ka exempted sa paghihirap. Hindi ka rin exempted sa karamdaman. Hindi ka exempted sa sakit. At hindi ka exempted sa biyaya ng Panginoon. Ibig ko sabihin, sa gitna ng pagsubok, pagpapala, sa gitna ng pagsubok, abdi at sakit, nandoon pa rin ang biyaya ng Diyos. Maaring may dahilan kung bakit pinagdadaanan mo ang mga bagay na ito. Why? Tignan ninyo ito. Ano ba ang dahilan? Because spiritual dryness is part of your Christian journey. Ito yung malaking bagay. Kailangan mong dalhin. Spiritual dryness is part of your Christian journey. It is a time of testing, but also a time of growth. Pipiliin mo bang lumago sa gitna ng kapighatian? Pipiliin mo ba ang pananampalataya sa gitna ng kawalan? Pipiliin mo bang maging matatag sa gitna ng karamdaman? All of us has a freedom to choose whether we choose the curse or blessings. Nasa iyong desisyon ang pagpili kung pipiliin mo pa rin manatili sa Diyos kahit na dumadaan ka ng pagsubok. But when you choose to give up, these trials will pin you down. Kapag pinili mong sumuko, itong mga pagsubok na ito, ididiin ka lalo. Ngunit kapag pinili mong ang oportunidad, itong mga pagsubok na ito, magiging sandata mo upang ikaw ay lumago. This is testing of your faith to grow, a testing of your love to nourish. This is a testing of your belief to God for you to able to do things that even others can't even imagine. Kahit na sino man na hindi alam niyo yung tipong, bakit mo nagawa yun? Paano mo nagawa yun? Yung lumampas ka sa isang bagay na hindi mo namamalayan. Dahil, alam niyo, sa gitna ng iyong mga pagsubok, itatawid ka ng Diyos. Itatawid ka ng Panginoon. Makikita at makikita mo ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga plano sa pinakadulo nito na hindi natatapos sa tagtigang, hindi natatapos sa tagtuyot ang biyaya ng Diyos. Dahil sa Panginoon, mananariwa at mananariwa ang biyaya at kagalakan. Hallelujah. And this is the spiritual dryness that we need to undergo in our journey na kailangan natin pagdaanan. Hindi dahil gusto ng Diyos na maghirap ka. Hindi dahil gusto ng Diyos na subukin ka. Hindi dahil walang tiwala sa iyo ang Panginoon. Kundi dahil gusto kang maging matatag lalo ng Panginoon. Dahil sa pagsubok na iyan,
Dahil sa pagsubok na iyan, dito dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Question. Signs of spiritual dryness. Mga senyales. Mga simbolo. Ngayon, hinihingi ko sa lahat na magkaroon lang tayo ng konting self-analyzations o self-check tayo. Dahil may sasabihin ako dito na maaaring feeling natin hindi tayo dumadaan ng spiritual dryness. Pero eto na pala. Papunta na pala tayo. Ito na pala yung mga senyales. Nagpapalit na pala ng klima ang mundo. So, dito po. Number 1, neglecting spiritual practices. Neglecting spiritual practices. Yung pagtalima doon sa mga ginagawa nating mga spiritual practices. Pagsisimba, pagdadasal, pag-attend ng prayer meeting. Mga spiritual practices ang mga bagay po na ito. Yung spiritual practices, ito yung nagdadasal ka, nagsisimba ka, concerned ka kung ano yung dapat mong gawin yung araw-araw. Ngayon, hindi na. You fails to receive the means of grace. Yung ang dami mong nalalampasan, ang dami mong hindi nakukuha. That is failing for spiritual practices. Number 1 is neglecting spiritual practices. Yung tipong, alam po ba niyo yung daily po yung ating prayer meeting, pero yung iba, ito na naman, prayer meeting na naman. Tapos, si sister na naman ang magpa-facilitate. Di na, wag na. Fail spiritual practices. Yung nagkakaroon ka ng kaisipan na saka na lang. Sige po, next time, next na lang. Doing out duty without passion. Yung ginagawa mo ang iyong trabaho, pero walang passion or devotion. Yung tipong, sige lang, basta lang, makaraos lang. You are about to undergo, to experience the spiritual dryness. Nandoon ka na. Papunta ka na doon. Na kapag ginagawa mo na lang ang ginagawa mo o yung trabaho mo pero hindi ka na masaya. Bigyan niyo po ako ng konting minuto. Kunin ko lang po yung charger ko. Nag-alarm lang po. Baka biglang mawala ako. Sige, pag nilayan po ni muna. Saglit lang po. Saglit lang po. Wait lang po. Wait lang. Alam po ba ninyo? Ito yung bagay na titinignan natin dito eh. Yung tipong iniisip natin sa ating sarili, ay matatag ako. Kahit hindi ko gusto, nagsaserve pa rin ako. Pero alam niyo yun, yung tipong nagwo-worship ka, nagle-lead ka, nagtutok ka, katulad ko. Tapos biglang routine na lang para lang ma-please yung ibang tao. Mga ganon. Para lang masabi na hindi ka sumusuko, para lang nagsabi naglilingkod ka pa rin. Hey, doing out duty without passion. Number 3, feeling distant from God. Ako, tindi po na ito. Naramdaman nyo na po yung worship na worship ka,
Yung dasal na dasal ka, itinataas mo yung kamay mo, inaabot mo yung presensya ng Diyos. Ang gaganda ng kanta. Ang tawag dito talagang ang lakas ng impact ng mga kanta sa iyong mga kapatid na nakikita. Blessed na blessed sila. Tapos biglang ikaw, nasan yun? Lord, nasan ka? Bakit di kita makita? Yung feeling natin ang layo ng Diyos. Parang pakiramdam natin, kahit anong gawin nating panalangin, hindi natin naaabot ang presensya ng Diyos. Hindi nating maramdaman ang Panginoon. Feeling distant from God. You are now into spiritual dryness. Papunta ka na o nandoon ka na. Tignan ninyo, ano? Routine na lang, ginagawa mo na lang, wala na yung presensya. My dear brothers and sisters, this is very important for us na nararamdaman mo pa rin ang presensya ng Diyos sa gitna ng iyong pagkapighatian, sa gitna ng mga problema. Kaya nga merong kanta ang charismatic sabi niya, umindak ka sa gitna ng iyong mga problema. Ang suliranin ay huwag mong intindihin. Lumaban ka sa mga pagsubok. Tumindig ka sa mga problema. Huwag mag-alala. May kasama ka. Di kanya iiwan. Pagpakailanman. Feeling distant from God. Feeling distant from God. Ang hirap. Naramdaman ko na rin yan. Grabe. Yung iyak na iyak ako. Yung iyak ko hindi na iyak ng tagumpay. Iyak na naghahanap sa Diyos na nasaan ka? Kailangan kita ngayon. Kailangan ko ng karama hindi ko pa rin makita. Ay, ito po yung pang-apat. Loss of spiritual fruitfulness. Loss of spiritual fruitfulness. Nawawala yung pasensya mo. Nagmimintis ka sa pagmamahal. Nagmimintis ang ugali ng pagiging Kristiyano. Hindi ka masagi. Yung tipong ganito po yan Sa prayer meeting, ay grabe, thank you Lord. Ay brothers or sisters, ang ganda mo naman, ang gwapo mo naman. Pagdating sa bahay, pag-uwi mo, hindi ka masagi. Grabe, dragon ka na. Alam niyo yun? Yung masagi ka lang, ano tawag dito? Masagi lang ng konti. Sinabi ko na sa'yo, dati pa, ganito, ganyan. Grabe. Loss of spiritual fruitfulness. Ang bait-bait mo sa prayer meeting. Sa loob ng bahay. Kay Mr., kay Mrs. Grabe. Yung di ba sasabihin pa sa'yo ng partner mo, nung makikita sa'yo ng family mo, sasabihin sa'yo, buti pa sa iba, ang bait-bait mo sa akin. Grabe. Buti pa sa iba, ang bait-bait mo sa akin. At saka mo nakikipag-usap sa kanila. Ako, mga ilang minuto pa lang tayo nag-uusap. Ganyan ka na, mainit na kagad ang ulo mo. Loss of it. Hindi balanse. Which is, dapat, ang unang-unang minamahal natin ay ang ating pamilya. Ang tao na katabi mo ngayon. Ang tao na nagmamahal sa iyo ngayon. Siya ang pinag-aalayan mo ng mas mahabang pasensya at pagmamahal. Totoo po yan. Dahil eto po ano na lang, real talk na lang.
Yung mga tao sa paligid natin, that even our community members, may mga personal na problema yan. Kapag sa gitna ng tawag dito, sa gitna ng yung pinakadulo na, sa gitna ng kahirapan na, uunahin nila ang pamilya nila. Di po ba? At matitira na lang sa tabi mo ay ang nagmamahal sa'yo, ang asawa mo, ang mga anak mo. Hallelujah. So, number 5, negative thinker. Ayan, ako. Yung meeting, ang ganda ng meeting, nakikita yung visions, ano? Ang ganda niya, ang ganda nito, gawin natin yan, gawin. Tapos sabihin ng isa, wait lang, may budget ba tayo dyan? Wait lang, mangyayari ba kaya yan? Saglit lang. Mangyayari kaya, tama lang yun eh. Tama lang yan na magtanong, may budget ba tayo dyan? Mangyayari kaya yan? Pero pag sinabi ng kabang, yan na naman, papalpak na naman yan. Yan na naman, dati narinig ko na rin yan. Yan na naman, no? Umpisa lang yan, tapos wala na. Eto po, lahat tayo dito, gusto nating maging maganda yung buhay natin. Gusto natin maging maayos yung pagsasamahan natin. Bibigyan ko kayo ng isang bagay na pwede ninyong yakapin upang maging masalimuot ang iyong buhay. Mula ngayon hanggang sa 3 years, bibigyan ko kayo. Basta araw-araw, ito yung gawin ninyo. Walang kasalanan. Wala akong kasalanan na, hindi ko sasabihin sa'yo, magnakaw ka, pumatay ka, manira ka ng puri ng iba. Hindi. Isa lang ang gagawin mo tuwing araw, ay sigurado ako, magiging problemado ang buhay mo. Game? Gawin po ninyo kung gusto ninyo. Sigurado naman ako na wala dito ang gusto na maging masalimuot ang kanilang buhay. Pero sasabihin ko pa rin ang bagay na to. Alam po ba ninyo kung ano? Complain. One word. Complain. Reklamo. Magreklamo ka sa lahat ng bagay. Pagkagising mo ng umaga, Sister Feli, o Sister Arlette, magkagising niyo ng umaga, pagkagising mo, ay Lord, ito na naman, mukha ako na naman ang nakikita ko sa salamin. Grabe. Lord, ito na naman, si Mrs., ito na naman ang mukha niya, si Mr. na naman, ayan na naman, ang baho na naman ang kilikili niya, Lord, yung anak ko na naman, reklamo, Lord, ito na naman ang ulam namin, ito na, wala na bang iba? Ay, grabe. Sigurado ako, Lord, ito na naman ang community, ito na naman sila na naman ang kasama ko, wala na bang iba? Eh, sigurado po ako. Hindi mo makikita ang biyaya ng Diyos. Bakit? Mas inuuna natin tignan yung wala kesa doon kung ano ang biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Negative thinking. What drains us? Ano yung nagde-drain sa atin? Kapag ang buhay natin nandoon na sa lugar na nakikita na lang natin yung wala. Alam po ninyo, nakikita na lang natin palagi yung wala. Lord, konti na lang ang budget. Eh ngayon po, konti na lang yung budget. Dahil dumadaan sa lahat sa ganyang bagay. Lord, tuition fee na naman. Lord, ganito. Okay, tignan natin yun. Magandang bagay. Pero kung araw-araw, Lord, talagang wala eh. Hindi mo makikita ang biyaya ng Diyos. Hindi ko sinasabing huwag ka nang gumawa at umasa ka na lang sa biyaya ng Panginoon. What do I mean is, tignan mo pa rin, umasa ka pa rin na meron at merong ibibigay sa iyo ang Panginoon ng oportunidad upang ang biyaya ay dumaloy sa iyo. Na sana, sa gitna ng mga bagay ng kawalan na ito, nagdudulot pa rin ito sa iyo ng pag-asa.
umaasa ka na ang Diyos tutulungan at tutulungan ka pa rin niya. Yun sana ang nagiging kaisipan natin doon. Ano po? And number 3, what drains us? Ano yung bagay na nagiging sanhi ng spiritual dryness? Ano yung humihila sa iyo pabalik? Number 1, neglecting spiritual discipline. Kanina, spiritual practices. Ito is more on external mga activities, spiritual practices. Right now, spiritual discipline na. Yung spiritual discipline is hindi ka na nakakapagdasal. Yung dating daily nagro-rosary ka, di na, saka na yan, Lord, kapag okay na ako. At ito yung bagay na kailangan natin tandaan, na the more we experience difficulties in life, the more we need to call the name of God. Because the more we suffer is the more we need the grace of the Lord. Dahil habang humihirap ang buhay, wala kang pwedeng maasahan dito na tutulong sa iyo, kundi ang kamay ng Diyos. Number 2 is unconfessed sin. Kapag, alam niyo yan, yung bumibigat ang bagay, kapag yung kasalanan tumatagal ang kapit sa atin. That every sin is spiritual warfare. Ang bawat kasalanan ay merong kaakibat na demons upang ikaw ay pahirapan. It is not the demon himself, hindi siya sa ganung bagay. Napag-usapan na natin yan nung nakaraan doon sa topic natin na separated, na hindi kailangan ng demonyo na tuksohin ka upang ikaw ay nagkasala. Pero kapag ikaw ay nagkasala, sinasakyan ng ating kaaway ang kasalanan na ito at mas lalo kang pinahihirapan. Inilalayo sa iyo ang pagpapala. Inilalayo sa iyo ang biyaya. Kaya kapag itong kasalanan na to ay patuloy na nananatili sa iyo, mas lalo itong nag-a-attract ng demon sa buhay. Kaya kung titignan ninyo, isa lang ang kasalanan ko dati, bakit ngayon 2? Isa lang ang kasalanan ko dati, bakit ngayon naging 3? Bakit padagdag ng padagdag? Because of the unconfessed sin. Demons attract demons. Ang kumpisalan ay lugar ng paglilinis, lugar ng pagpapala, at lugar din ng kalakasan. Hindi ka lang pinapatawaran ng Diyos, pinapatawad ng Diyos sa kumpisalan, kundi pinapalakas ka niya at pinoprotektahan ka niya upang ang mga demons na ito, ang mga demonyo na ito ay lumayas sa ating buhay. Kaya importante na kapag ikaw ay nabibigatan sa problema sa buhay, confess natin to kahit hindi siya kasalanan. Bakit? Yung kabigatan, sometimes spiritual po ito. Confessing. Number 3, physical and emotional exhaustion. Bakit ka pagod? Baka naman kasi ginagawa mo na ang lahat. Physical and emotional exhaustions. Alam niyo yon, yung mga nanay, kahit na pagod sila sa bahay, gumigising pa rin sila ng maaga para para suyuin, para asikasuhin ng mga mahal nila sa buhay. But sometimes napapagod sila. Bakit? Baka naman hindi na siya appreciated. Physical and emotional exhaustions. Baka naman hindi na niyayakap.
Importante po yan. Na yung kabigatan, yung kagaanan ay hindi siya dapat sinosolo. Ay, ganun din po sa community, my dear brothers and sisters. Kaya merong councils, may different sa ministries tayo. Different ministries and different coordinators, and we trust those coordinators. We train them to be accountable sa kanilang mga gawain. Bakit? Nakakapagod kung gagawin mo lang itong mag-isa, emotionally and physically. And number 4, imbalance in life priorities. Importante po ito. Na, yung tipong alam niyo yun, yung magdadasal ka, naniniwala naman tayo, wala ditong hindi naniniwala na ang Friends of the Bar ay lugar ng pagpapala at biyaya ng Diyos. Ako rin, naniniwala ng matindi po doon, ng 100%, na ito ay lugar ng kagalingan at pagpapala. Kahit na hindi tayo perpekto, walang perpektong komunidad, pero still, doon sa ating imperfectness, dito sa ating, tama ba yung English ko? doon sa ating imperfection, nandoon ang perpektong pagmamahal ng Panginoon. Nandoon ang perpektong biyaya ng Diyos. Pero ito yun. Lord, Elin, dasal, naglingkod ako sa iyo na maraming taon. Just like Elijah. Naglingkod ako sa iyo na maraming taon. Pero nasaan ang biyaya mo ngayon? Oh, wait lang, hindi ka ba binayaan ng Diyos? Binibiyayaan ka niya. Hindi mo lang nakikita. Hindi mo lang nakikita. Binibiyayaan ka ng Panginoon. Hindi mo nakikita. Bakit? Ay, naku. Ito po yun, imbalance in life priorities. Sa ating mga pamilya, sa ating mga pamilyadong tao, ano po, hindi po kayo mga pare. Hindi po kayo mga madre. Hindi po kayo mga religious brothers and sisters or frater na tinatawag. Meron po tayong sariling pamilya na bigyan kailangan ng pansin at aruga. Kapag hindi na ito balanse, mas inuna natin ang labas ng komunidad rather than loob ng ating tahanan ay magkakaroon ng imbalance. Yung naghahanap ka ng biyaya, tapos pagbibigyan ka ng biyaya ng Diyos, ay ayun, ayaw mong kuhanin. Bakit gusto mo ang Diyos mismo ang magbigay? Wait lang, hindi. Ang hirap po ang isang preacher, ito po, mahirap po sa ating mga preachers ang nagbibigay ng ng pahayag about prosperity, about abundance of God. Tapos yung buhay namin wala doon sa grasya ng Diyos. Bakit? Mali yung prioridad namin. Imbalance in life priorities. Hindi ko sinasabing ihuli po ninyo ang komunidad dahil ang first ministry natin is family. Your family. Imbalance in life priorities sa pagmamahal, sa pag-aaruga, sa financial. All of these, lahat ng mga bagay na ito ay kailangan namumuna ang pamilya, ang sarili natin. We cannot share what we don't have, or we cannot give what we don't have. Kaya binibiyayaan ka muna ng Diyos. Ini-equip ka muna ng Panginoon bago ka tuluyan niyang ipakawalan upang magbigay. Imbalance in life priorities. Kaya sa huli, nagde-drink ka. Umiiyak ka. Parang feeling mo walang nangyayari doon sa ministry mo. Bakit? Priorities. Ano ang unang-unang gustong ipagawa sa iyo ng Diyos? Alam ko kung ano. Sa ministry, alam ko kung ano. Mahalin ang iyong pamilya. Mahalin ang iyong asawa. Mahalin ang iyong mga anak. Humingi ng tawad sa asawa. Humingi ng tawad sa anak. Yun. That is the first and foremost.
At kapag nagawa mo yun, madali nang humingi ng tawad sa iba. Minsan maliktad eh. Mas madaling humingi ng tawad sa iba kaysa sa asawa. Mas madaling mag heart to heart sa iba kaysa sa asawa. Hirap. Sa anak. Sa loob ng pamilya. Imbalance in life priorities. Number 6, prolonging conflicts. Kapag may away, asikasuhin na kaagad. Huwag nang patagalan. Huwag nang patagalin. Ano po? Sa ating mga, kami po Kapampangan, yung prolonging conflict, ito yung tinatawag natin na, alam niyo yung basura. Ito yung bigat, yan mga babae, madalas po dyan, ano, mga prolonged conflict. Ang mga babae po ay may lahing mga, sorry po may mga lahing mga suporturero ang mga yan. Historian. Historian, suporturero, Sister Erlene. Bakit? Dahil mahilig silang maghukay ng nakaraan. Mga bangkay na namatay na. Ayan, kaya, detalye pa yan. Ako yan. Very detailed yan. Alam niyo kung bakit? Ito po yung sinasabi ng mga scientists. Kapag ang kasalanan or ang pangyayari ay tumagal siya ng 2 araw, natatandaan yan ng babae ang bawat detalye na iyan. At mas nagiging mahirap sa kanila ang magpatawad. At kahit na nagpatawad, naku, yung detalye hindi siya umaalis sa kanilang kaisipan. Very detailed ang mga kababahihan. Sa Pampanga, alam po ninyo, yung tinatawag na bigat ng kalooban or yung sama ng loob na tinatawag sa amin, tawag namin doon sukal alub. Alam mo ba yung sukal? Yung sukal is basura. Yung loob is loob. Kaya kapag pinagsama mo, basura sa loob. Yung basura kapag pinlastic, lalo na yung tiratirang mga karne, tiratirang mga buto ng manok, yan, i-plastic mo yan. Dahil basura yan eh. Tapos wag mong itapon ng mga 3 linggo. Sa loob lang siya ng bahay. Uuurin. And yet, masagi lang ito ng stick. Ay nako, ang bango sa loob ng bahay. Promise, sobrang bango. Pero dati, hindi naman siya ganun. Basura lang siya. Pero dahil hindi siya natapon, nakulob siya, na-ferment siya, nanatili siya doon sa kalooban natin. Naninira. That's prolonging conflict. Nagbibigay siya sa atin ng mas matinding kabigatan kapag ito ay tumatagal. Kaya dapat asikasuhin agad. And lastly, lack of rest. That even Jesus rests. Even Jesus rests. Nagpahinga siya. Pagod ka, rest. Ibigay mo sa iba yung gawain. Sabihin mo kay Mrs., asawa, kay Mr., ikaw naman ngayon ang maglaba. Sigurado ako. Ang sagot ni Mr., yes. Lack of rest. Paubaya mo rin sa iba. Bigyan mo rin ng importansya ang sarili mo na magpahinga. Magpahinga ka. Kausapin mo ang Diyos. Kailan ganun? Lack of rest. Ngayon, lastly, madali lang to. How to overcoming spiritual dryness. Number 1 is remember God's love. Kung iniligtas ka ng Diyos ngayon, noon, ililigtas ka ngayon. That always remember, parati ang pagpapala ng Diyos ay sariwa. Kung kaya kang iligtas ng Panginoon noon, kaya ka rin iligtas ngayon. Naku,
Marami tayong kwento ng kaligtasan sa buhay natin. Kaligtasan kay Bombay, kaligtasan sa utang, kaligtasan sa lahat ng mga bagay, even our health. Yung pinaka-difficult times ng ating buhay, inililigtas tayo ng Panginoon. Ngayon, kapag ikaw ay dumadaan ulit neto, huwag mong kalimutan yun. Remember them. Remember them. Doon nga dati iniligtas ka ng Diyos, ngayon pa kaya, kaunti lang yan. Itatawid ka ng Panginoon. Pangalawa, seek out communities. Nandito palagi ang Friends of the Bar. Para tulungan ka. Not even, kahit hindi financially, spiritually. Dalangin, dasal. Amen po, Sister Ferry. Opo. Yung comfort nila, yung masusumbungan mo lang. Naku, ang laki ng bagay sa iyo. Nagbibigay ito ng kagaanan ng kalooban. Number 3, don't give up on prayer. Ito yung pakiusap na pakiusap. Kahit hindi mo na mahanap ang presensya ng Diyos, do not give up on prayer. Sabi, sa spiritual warfare, there are demons in the air, in the earth, in the fire, in the water, in the ground, in the netherworld, or even in the underworld. Yung mga demons na ito yung humaharang sa ating mga panalangin upang hindi makaabot sa Diyos. That's why, don't give up on prayer. And lastly, sacraments. Katagpuin mo ang Diyos kapag ikaw ay dumadaan ng kabigatan. Not only in the sacrament of the Eucharist, but also in the sacrament of confession. Mabigat sa kalooban pero hindi kasalanan, sabihin mo kay Father, in the sacraments of reconciliation, in the sacraments of healing and deliverance, the sacraments of confession. Nandoon ang Panginoon naghihintay sa iyo. Ngayong oras na to, my dear brothers and sisters, pinapatunayan ng Panginoon na sa gitna ng ating paghihirap, sa gitna ng kawalan ng biyaya, ito ay mga pagsubok or pagkakataon na ikaw ay lumago sa relasyon sa Panginoon. Hindi para mawala sa kanyang presensya, dahil walang ninais ang Panginoon sa atin na mawalay sa kanya. Walang sino man na ginusto at niloob ng Panginoon na mawalay sa kanyang piling. Ano ang mensahe ngayon? Manatili. Manatili ka sa gitna ng problema. Manatili ka sa gitna ng pagsubok. Na kahit hindi mo naiintindihan ang mga bagay na ito, manampalataya ka sa Kanya. Manalig ka sa Kanya. At ang iyong pananalig sa ating Diyos, magsisilang ito ng bagong pag-asa, bagong damdamin, bagong pananampalataya, bagong biyaya. Hindi mo naiintindihan, pero naiintindihan ka ng Panginoon. Kayahan natin sa oras na ito, sa ating pananalig, sa ating pananampalataya sa Diyos, ay sumibol ang bagong pag-asa sa ating puso. Na hindi ka pababayaan ng Diyos, mawalan ng tuluyan ng tubig ang iyong paglilingkod at pagmamahal sa Kanya. Pakinggan natin ang mensahe ng Panginoon sa isang awitin. Hallelujah. Oh Jesus. Iluoy ang lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y makikinig
sa bawat hinaing, magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka. At ngayon, tila walang mararating na bukas, ngunit kung siya ang ating hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, pangarap, siya ay buhay. Manalig ka. Oh, manalig ka. Tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot. Kay Jesus, manalig ka. Kay Jesus, manalig ka. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was O Virgin without sin, who have suffered for us, pray for us who have adversity. Maraming salamat, Brother Francis. May oras pa po ba kayo? Sige Mga po. ilang katanungan? Mga kapatid, kung meron kayong mga katanungan o mga sharing, napakaganda ng ating tinalakay sa araw na ito. Sige po mga kapatid. Hello po. Sabi nga ni Brother Francis sa Sterling, sabi talagang lahat ng pagsubok sa ating buhay, lahat ng hirap, lahat ng pasakit, lahat ng kadagay, kumbaga may tayo nasa magulong mundo, talagang hindi natin maiiwasan lahat ng pagsubok. Pero dapat tayo manatiling matatag sa pagkapit sa ating Panginoong Jesucristo. Maging matatag palagi, hindi tayo susuko. Sabi kahit anong bagyo, lindol man o sunog man ang dumaan sa ating buhay, palagi nating isa puso na nariyan siya. Sabi nga, lalo na marinig natin magagandang awitin na pagpupuri at talaga namang mararamdaman natin pag tayo nakikinig ng magandang awitin, papuri sa ating Panginoong Jesucristo. Lalo lumalakas ang ating loob at lalo tayong tumitibay. Kaya, di ba, Brother Francis, dapat nating isa puso
ang pagpupur sa ating Panginoon sa mga awiting narinig natin, talaga namang madadala tayo para baga tayo iduduyan palagi. Kaya nga kanina pag-worship ko, nakapokus ako sa mga gandang awit. At totoo naman na yun nagpapatiwasay sa ating kalooban, sa ating damdamin, at sa ating isipan. Hindi po ba, Brother Francis? Thank you po. Amen, bro. Bioli ako po. Amen. Hello bro, sabi mo nawala yung iyong slide. Magandang ipinakain mo lalo ngayon. Brother Francis, Yes po, maraming ito po salamat. yung talagang realidad ng buhay, paglilingkod, buhay pagsunod, buhay disciple. Ang pinakagusto ko, ako'y nagsulat, Brother Francis, nagsulat, at ako narito sa bahay, wala akong pupuntahan, kaya ako nakasulat. Yung pang-apat, ang ganda nun, loss of spiritual fruitfulness. Ano? Dito ako nayari, bro. Nagkaroon ako ng NB, kaya yung NB ay talagang ayan 7 capital sins. Ako'y na naghili sa mga taong sabi ko, walang mga community walang hindi nagbibigay ng kahit ano, bibigay ako ng 3 T. Time, treasure, and treasure na kailangan sa talent. Ano? Sabi ko na naghili ako, bakit sila pa yung pag nakakakwentuhan ko, ang dami ng sahod, tapos ang sabi, hindi daw pagod. Mantalang ako, hindi ko alam kung anong uunahin. Grabe. Bro, ang pangit, grabe. Ang pangit pag talaga nahili sa iba, grabe. Hindi naman talaga inggit na inggit. Pag inggit talagang parang hindi ka natutuwa sa kanilang success. Ano? Ang sa akin naman, Lord, nawa ako rin. Ano bro? Pero pag nakaranas na ng pagpapala ng Panginoon, talaga nung pahuli sabi ko, Lord, ialis mo na po ako sa ganito. Ang aking naramdaman bro bukod sa nahiya ako sa Panginoon. Tama, Lord, yung sabi ko, Lord, ako'y nangumpisal. Pero gandang-ganda ako dito sa sinabi mong pahuli bro. Isinulat kong lahat yung overcoming. Nakalagay dito, remembering God's love. Kung paano ako iniligtas at itinawid ng Panginoon sa mga pinagdaanan kong mas matitindi. Kaya, naku, grabe nung ipinakain mo na ulit ito, bro, sa amin. Grabe. Salamat talaga. Angkop na angkop. Ito yung mga talk talaga ng talagang applicable sa lahat ng pagkakataon dahil hindi naman talaga maiiwasan hindi dumaan sa ganito. Kahit ako gusto ko lagi nasa prayer meeting, mga ganun. Ang pinakatumama talaga sa akin dito yung loss of spiritual fruitfulness. Pinaghanapan ko ang Panginoon, sinabihan ko, Lord, ba't ang damot mo? Sa iba mabait, sa akin hindi. Bro, sariwa pa ha? Wala pa rin 2 buwan ha? At hindi lang yan bro. Ito narinig na, uulitin ko sa iyo. Sabi ko, Lord, ano kaya ang pakiramdam na ang anak talagang kumahan, yung inspirasyon ng anak. Sabi ko, dahil nga yung anak ko iisa So, hindi ko naman kasalanan na si akin binigyan ng maalawang buhay. Pero ang nangyari, parang hayap na may ina. Single pa ako, bro. Dahil yung ama niya bukod pa nagkasakit agad, hindi ko talaga merong naiwang konti noon, pero siyempre naubos din. Di okay lang yun. Talaga bro, napagod ako, grabe. Napagod ako. Sabi ko, bro, ano kayang pakiramdam ng ang anak ay gayon? Pero sa pahuli bro, mas maganda talaga ay tanggapin at mahalin. Dahil yan iisa ko pang anak bro, ha? Iisa-isa. Di ba nakita mo pala sa bro nung tayo nagpunta kay Sister Ami, si Sister Lorna. Di ba nakita mo kami mag-ina? Grabe, Para lang kayong magkapatid. Oo, nag-pray over pa kami, Sister V. Bro? So, yun, bro, grabe. Pagkaraan, sabi ko, Lord, habang kami buhay mag-ina, hindi talaga maiiwasang maghanapan kami ng aming kakulangan, pero yun yun talaga ang pinakasusi. Tanggapin at unawain ang isa't isa. Walang iba. Amen. At ako nagpapasalamat magkasama rin dito kami sa Friends of the Bar. Nakababad sa salita ang magpapaalaala. Dahil nakakapagod na rin, napagod din ako bro. At humingi ako ng panalangin sa kapatiran. Kaya yung sinabi mo yung seek yung community, ay grabe, akong patunay nito. Grabe. Sabi nga ng aming pare, pag nagbukas ka sa mga taong alam mong mahal ka at mahal mo rin, ay talagang gagana yan. Amen, Brother Francis. Salamat talaga, Brother Francis. Nawa, mapatuloy ka pa rin namin makita. Hindi makasama, hindi lang dahil wala si Sister Angelica. Amen, bro. Iba't ibang menu ang daladala ng ating mga
sugo ng ating mahal na Panginoon. Salamat, Brother Francis. At ang iba naman, minamadali ko lagi ang aking pagsasalita. Sabi ng aking ate, ba't ka lagi ka nagmamadali? Eh, nako, online ito para magitanda naman ng iba. Salamat, bro. Salamat. Kaya ako'y aiming kay amen. At dahil ako yun, ako yung inyong sinabihan. Amen. Ewan ko lang ang iba, basta ako. Salamat. May salamat. Amen. Glory to God. Salamat, Salamat, Sister Ano Felicissima. 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 Nag-pray over po ako ni Sister Violi. Kasama ang ibang kapatiran sa isang pagkatapos ko. Grabe. Thank you, Sister Violi. Talaga grabe. Amen. Amen. Kaya, angkop na yung... Antay mo na si Sister Violi. Nais ko din pong pasalamatan si Brother Fernando, tsaka po si Brother Mateo, Sister Jonah, lalo po tungkol sa aking anak. Sabi nga po ni Brother Mateo, mag-isip-isip ka, baka hindi mo alam patibong niya ng kaaway para nakawin yung galak at puso mo sa paglilingkod. Oo nga naman, tunay po, Brother Francis yun. Salamat sa biyaya ng kapatiran. Amen. Kaya nga napakaganda nung awitin na pinatugtog, manabig ka. Napakaganda po nung tagos sa puso. Sige po mga kapatid. Sino ba po? Tawagin nga po natin si Brother Ike. Brother Ike. Bago po magpaalam si Brother Francis. Bro Ike. Bro Ike. Hello po, salamat brothers and sisters sa inyong pakikinig sa ating mabutihing panahon. Salamat Brother Francis sa lahat ng mga natutunan sa ating mga kapatiran ngayong araw na ito. At hindi lang matutunan at ito'y maisabuhay. At maging babala sa mga darating na mga oras sa paglilingkod sa Diyos. So, salamat Brother Francis. Maraming salamat. Maraming salamat po, Brother Ike. Maraming salamat. Thank you po. Amen po. Ipapaalam na tayo kay Brother Francis. Sige po mga God kapatid. bless you all po, and Mama Meron loves you. Magdasal mo na sa Lord God. Opo, at marami na din kasing magsisimba. Sige po, Sister. Reflective song na po tayo. People come together, strangers, neighbors, our blood is one. Children of generations, of every nation, of kingdom come. Though your heart be troubled, hold your head up high, don't fear no